Ito ang pasabog ni General Nicanor Torre. Meron parang bunker si Pastor si Kibuloy, si Apollo Kibuloy dyan sa kanyang KOJC compound. Ito, pakinggan natin ang pahayag dyan, ang call dyan, ang pasabog. Actually, hindi naman niya isinigaw. Talagang malumanay pa rin siya sa kanyang pagsasabing may bunker pala. Alam niyo ba yung bunker? Yung ganyan din yung pinagtaguan ni Hitler nung araw. Bunker yung sa ilalim ng lupa. Dugout ba tawag dyan? Hindi pala, dugout pala, sa mga athlete pala yun, Basta bunker, yan? Pag sinabi bunker, siyempre, sa ilalim ng lupa yan, underground, yan. Underground hiding place. Pakinggan natin itong pahayag ni Rambo, or also known as Nicanor, General Nicanor Torre III. Ground penetrating radar is used in various, for various purposes. Ang pinaka-primary talaga niyan, kaya binili yan for rescue. Kasi pag nagulap sa isang structure, hindi mo na malaman kung saan may probable na may buhay. So, ang GPR kasi, nagde-detect yan ng heartbeat at saka ng movement. Galing. Signature. So, sa ngayon, nakita namin, alam na po, nakita nyo, basa mo yung cellphone ko. Malaki na ang chances nga, nakikita na namin. Maybe, Pastor Kibuloy will have the sense to surrender na lang kasi it's just a matter of time, pahirapan pa niya ang sarili niya sa pagtatago dyan sa bunker niya. May bunkers na kami nakita at ito na ay makikita na namin. Sir, first time po ba itong magamit? Maraming, para sa wanted, hindi naman Actually, may mga areas na maraming application niya. It can penetrate walls, it can count people behind the wall. So, just use your imagination kung saan pwede gamitin. How much po yan? How much po? Sa ko idea Yan nga po. May helicopter ata na lumalapag dito sa gilid natin. Ginamit na airport ang compound ng Kingdom of Jesus Christ, Ayan, Dinadaan ni Atty. Torion sa pagtawang kanya nervyos, helicopter, parang hindi. Parang hindi na pa naghahanap ng malanding na nasa. Parang PNP po, yung logo, parang PNP helicopter yata ito. At pwede po yan, compound ng Kingdom of Jesus Christ. Binabastos na si PBBM, yan. Ginising niya ang natutulog na kaluluwa ni na kanyang tatay. Siguro sir, baka meron lang siguro miyembro. Dinadayan ni Torion sa tawa ang kanyang nervyos. Halatang-halata na, Torion, lagot ka na ngayon. Sabi mo sa Judea na parang itong nanay ay lumapit sa loob ng compound. May naka-assist na ano kayo ngayon? May mga plainclothes police, parang gano'n. Saksakan na yayabang nyo. Ano nangyari po dito? Una po, yung Nasaan si Celis? Bakit na nahimik si Celis? Katatawag lang niya. Bopol daw si PBBM kanina. Tinawag Nasaan na Celis? Ang problema nga po dito, yari ka Celis. Ayan na, lumabas na si Torion. Torion. Yan. Ready to parry that. As a matter of fact, we ready pare. And that is why we are airing this on air so that the people would know that the PNP under the leadership of General Marbil is very good at concocting strange legal theory just to justify their illegal stay here in the country. Again, this is the very first time that I have heard that a warrant of arrest can be used to justify the occupation of a property owned by another person. Ang grabe yan pag nanakaw daw ng property. Kingdom of Jesus Christ at buong property na pagmamayari ng isang kongregasyon ng rehistrado. Utak-uwak pala to si Celis grabing daw operational na kahit sinabi pa ni na mga pulis na kanila yon. Nanawagan po tayo. Panawagan kayo ng panawagan. Isuko nyo ang boss nyo. Kita nyo na, suporta ng tao. Tignan mo ang live nila. 4 na oras na yan. 4 na oras. Ang nanonood lang sa inyo ay 1.1. Kasali pa ako. Marami pa kaming nanonood na nag-oobserba lang. Hindi new follower yan. Lahat. 4 na oras. 1.1. Ala na. Ala. Biruin niyo po. Reklamo kayo ni reklamo. Ang ugat ng lahat ng yan ay inyong amo. Si Kibuloy, pasukuin nyo. Senator Bato de la Rosa ito naka-address. Ito naman si Calvo, may panawagan daw taong bayan. Hindi kasaling taong bayan dyan, kayo-kayo lang, ungas.
Very fertile. Si Toriong gustong dito mag-hearing ang Senado. Talagang sanay na sanay sila sa parang buhay hari Senado, diyan mo paghihiringin sa Can KOJC. be served Ay, talaga. at any time of the day or night. Pa. Perhaps there Talagang is a need. sanay siya, spoil talaga kay Duterte itong mga ito. Kaya isipin mo, gusto nila diyan mag-hearing ang Senado. Ginagawa. At yan ang Taray ng babaeng to, tinatarayan yung mga pulis. Ginagalit niya talaga. kampo naman Dinuduro pa, sinasabi nila. Ano ba ito? Ganun pa mga relihiyosa, mabastos. Ito lang aking tanong, bakit lahat ng pinagtatanggol niya, yung mga kampo ng demonyo, no? Yan lang ang tanong. Sabado. Dagdag naman ni Vice President Sara Duterte, hindi siya tutol sa implementasyon ng warrant. Hindi bagay sa inyong mag-ama Katanggap-tanggap sa ang magsalita ng ganyan. Sa mga dissenting Pilipino at miyembro ng KOJ. Hindi bagay. Napaisip umano siya kung Kile nilang bagay ang ganyan mga mensahe. Rodrigo Duterte. Sa pa ito. Nakaw, Maroset. Ng bansa ngayon. Dahil sa Lucas talking. Tingnan nyo nagsasalita niya, no? Si Digong, dating Pangulo ang mga Maroset, miyembro ng KOJ. magamang ito, hindi bagay ang kabutihan. Pang-api, karahasan at pang-aabuso ng mga otoridad. Nako po, Maroset. Umala siya sa mga disente at Ay, boomerang bumabalik sa kanya sinasabi niya eh. magpagamit sa Ko. umano pang-abuso at marahas na pagpapatupad Ay, puro siya yun eh. ng illegal na utos. Parang kinakausap niya sarili niya. Naman ni dating Senador Leila de Lima ang Oh. kahayag ng dating Naman ng grasya. Tanong ni de Lima, ano Ayan. illegal sa implementasyon ng Mm. isang valid Ayan. warrant? Nadali ka tuloy ng iyong biktima. Dating Pangulo, Pinakulong mo ng 7 taon. Oo. Reportado ni na House Deputy Majority Leader Jude Asile at Hindi bagay ang magsalita ng kabutihan sa magamang tagapagtanggol ng China at Nikki Buloy. Nako, hindi bagay sa inyo ang kabutihan. pagtiran ng Ang tanong, kailan kaya umpisahan ang tropa ni General Torre ang pagpasok dyan sa bunker na yan? Sila ba ay may tutungkabin dyan na palitada o simento para mapasok yung bunker na yan? Kasi ito palang kanilang device ay napaka-sensitive kahit pala nasaan kay pati pintig ng puso pintig ng puso madidinig, pati hininga. So palagay ko magkakaala naman na talaga kung saan yung bunker na yan. Kaya excited na akong malaman kung saan nakalugar yung bunker na yan. Kayo ba mga kabayan ay excited na rin? Abangan natin ang susunod na kabanata dito sa Bunker Stories ni Apollo Kibuloy.